yun na yun, yung pag ano ko, yung kinukumbinsi na ako ng mga kasama na babalik sa trabaho. Kaya yun, pagka 2009, March, bumalik ako sa trabaho. Pagbalik ko sa trabaho, layason pa rin ako, pero parang hindi na ako nagkukumpensa nung mga panahong yun kasi nakuha na yung picture namin sa kasal. Pagka-raid namin, nakuha na yung picture sa kasal. May may mukha na talaga ako sa mga tropa. Ang ginawa nun, yan yung 2009, yun yung panahon na nagbody na ako kay Caparis. Yan na yung 2009 September. Yan yung nadakip na siya ng tropa. Ano nga mga masaw? Anong bayan to? Agusan Sur. Parang dyan sa Nasipit banda. Oo, Nasipit banda. Na, yun. Tapos, pagka nadakip na si Caparis 2009, nagsama man kami, bumalik ako sa bundok. Hindi pa ako nila pinapunta talaga sa bundok. Pag nadakip siya, isang buwan pa ako na nila doon sa syudad. Doon muna ako nila pina-standby sa syudad kasi parang inaobserbahan pa ako. Kasi baka isa ako sa nagpadakip kay Caparis. Kasi malaking tao siya eh. Oo, siya yung kalihim ng region. Tapos yun, pagka isang buwan, wala namang nawala yung pagsuspetsa nila kasi wala naman talaga akong ginawa. Nagbody lang man ako sa kanya, yun. Umuwi na ako, mga isang buwan lang, pagka November, umuwi na ako doon sa bundok. Inuha na ako nila. Tapos doon kami sa dyan banda sa yung mga, dyan sa Agusan Sur. Mangumasaw, dyan na kami hanggang sa 2009 man yan, 2010, dyan kami nag-anniversary. Ano ba ang anniversary? Ikwento mo nga muna, ano ba yan? Di ba? Kasi March 29 yung anniversary nyo, di ba? Tsaka December 26 ba yan? Oo. Ano ba yan? Kasi palaging napakalaking bagay yan sa inyo. Nagtitio kayo pag mga ganyang panahon. Yung anniversary, ang ginagawa namin yan, parang celebration niya, at saka yung lahat ng mga nakamit namin sa taong niya, dyan namin parang ina-assess buong yung mga ang mga nakamit ng mga may mga programa, may mga cultural presentation din, may mga speech din sa mga speech sa mga iba't ibang mga mga sektor, kabataan, mga kababaihan, mga lumad, mga masa, at saka ng NDF, partido, at saka ng NPA, mga commander, yung mga nagsasalita, ang mga nagawa natin at ano pa ang kailangan gawin natin para makamit natin yung mga minimithi nating mga yung minimithi natin. At saka yun, ginaganahan kasi mga kasama pag may mga party-party kasi may mga cultural presentation, may mga ano nga ba yung cultural presentation? Napapanood ko yung mga nakukuha namin video pero ano ba yung mga yan? Yan ay kasi doon sa bundok kasi may mundo kasi kami sa musika doon. Tapos ang mga kanta doon is talaga parang nagpapakita siya sa totoong pangyayari ng bayan, ang totoong pangyayari sa mga masa, sa mga magsasaka, sa mga kababaihan. Bakit makasabi tayo na ang mga kababaihan tinatapakan ang mga tinatapakan sila sa para di iniila ka ng hindi sila tinuturing na tao dito sa gobyerno natin, parang ganyan. Tapos mga kabataan, bakit marami ang mga bata na hindi nakapag-aral, ano ba ang mga kulang, ano ang nangyari sa kanila ngayon, yan. Tapos bakit kailangang maglunsad ng digmaan? Ano ba ang mga dahilan? Bakit may mga ano ba ang mga lehitimong mga rason bakit maglunsad tayo ng digmaan? Yan yung mga tema palagi. Yung mga tema doon. Kaya ka talaga, ma-agitate ka talaga na kailangan talaga tayong magkilos nito para maiba yung sistema natin yun. Kaya kung may mga panahon talaga at saka walang mga operation, sumasagawa talaga kami ng mga anniversary.
Pero ikaw noon, ano ka talaga, liaison pa rin ang focus mo? O Oo. nag-iba na? Pag 2010, di na ako na liaison. Kasi may plano sila na i-deploy ako doon sa doon sa Western Mindanao. Doon sa Zamboanga, ganyan. sa Zamboanga, oo. Tap doon ako ako doon kasi ang taon nila doon, kulang yung taon nila. Tapos di man yun natuloy. Kaya yun na yung panahon na yun, naghintay ako niyang mga panahon yan, January 2010, nagantay ako kung kailan yung may schedule na lang ang iniintay ko para makapunta na ako doon. Hindi pa ang schedule na naputukan na kami, na-raid na kami doon sa Manggumasaw. Yung mga panahon yan, malaki kami. 120 yata kami yan. Ba't ganyan kadami? Ano man yung mga unit diyan kasi may sentro eh. Parang may na meeting ba? Ilulunsad na meeting kasi kaya yung ibang mga commander niyan pumunta doon. Kaya magmi-meeting sana yun. So, hindi naman ang ibang mga commander di pa nakarating, na-raid na kami. Na-enkwentro na ng militar. Kaya yun. Yung mga sandaling yan, kay naman ako, ISO na ako ng plato namin dyan sa HQ. Anong SO ulit? Supply officer. So, itong Manggumasaw, paano yung hindi, kasi una muna, mother ka na nun, di ba? Kumbaga nanay ka na nun. Pero yung anak mo, nasa baba. Oo, nasa baba. Tapos, bawat linggo, yung linggo na araw, pwede man makatawag. Yun na yung komunikasyon namin ng anak ko. Pero hindi mo nakikita? Hindi ko nakita. Iniwan ko siya, 3 buwan siya. Tapos, nagkita kami, 1.5 taon na yung niya, yung edad niya. Yun. Hindi, itataon ko kasi ito sa Mother's Day itong kwento mo. And gaano kahirap maging nanay sa revolusyon? Yung mahirap talaga kasi yung nasa iyo ka lagi yung kabalaka, yung parang ka sa yung kabalaka, yung palaging nasa isip mo ba kung ano na nangyari sa anak mo kasi may isang experience ko, hindi pa ako nag-asawa niyan, tapos yung anak ko na lalaki, yung pinakauna kong anak, na siya na nasakit siya kasi may yung nahihika siya ba. Tapos ang nakakabuti nung mga panahon na yun kasi na ako ng cellphone, nakahawak na ako ng cellphone. Tapos tumawag sa akin yung manugang ko. Sabi na yung anak mo nandito sa ospital, wala kaming pera, ino-oxygen na siya. Umiiyak na talaga ako. Sabi ko sa mga kasama na bababa na ako mga kasama kasi pumuntahan ko yung anak ko kasi nangangailangan yun sa pag-aaruga ako sa kanya kasi nandun sa ospital. Sabi ng mga kasama, huwag ka nang pumunta, baka madisgrasya ka pa doon. Padadalhan lang natin ng pera para kung anong mga pangangailangan niya, matustusan din. Yung ginawa ng mga kasama, pinabadalhan lang ng pera para may magamit doon para yung mga pangangailangan niya. Nakukontento din naman ako kasi palagi namang pinaano sa amin doon na kailangan talagang mauna ang interest ng masa kaysa interest na individual. Yan yung... Na ikaw naman nun, talagang yun ang... Oo, kasi... Yun, doon umikot ang mundo mo. Talaga ako, naniwala talaga ako kasi yan makita ko naman na hindi naman masama to kasi mga tao naman yung tinutulungan natin. Yan yung mga pananaw ko rin. Kasi, kaya, okay lang ako ng mga panahon na yun, kahit masakit sa akin bilang ina, pero nauunawaan ko ba sa sarili ko na okay din naman kasi para sa masa to para sa bayan tong ginagawa natin Yan yung yung pag-uunawa ko ng mga panahon yun. Tapos nangyari tong raid. Tapos yung mga panahon yun, raid. Paano nangyari naman yun? Medyo marami-rami kayo, medyo malaking encounter yan. Oo, marami nga kami nun. Ang nangyari kasi kami na parang natiktikan na kami ng militar na nandyan kami. Tapos ang supply namin, grabe talaga yung ng supply namin. Ang layo-layo, nasa kinabundukan na talaga kami. Tapos pumupunta lang kami doon sa yung malunsag, yung yung lugar na yun, Siuan. Yung lugar na Siuan para maghakot kami ng supply doon. Tapos malayo yan. Ang ginawa yun, tapos di namin alam na yung namin, yung mga palatandaan namin doon na mga
ano namin, yung daan namin, nakita na pala ng tao ng militar. May ganun-ganun kayo. May naiiwan kayo na palatandaan. Yung namin, yung daanan namin, kasi hindi naman, wala namang ibang tao doon na pumupunta, tapos ang laki-laki ng daan namin doon, papunta sa bundok na yun. Na talagang kuhan. Oo. Tapos SO pa man ako ng panahon na yun, madaling araw din yun, alas 5 ng umaga. Ano bang trabaho ng SO, supply officer? Supply. Ano ba Siya yun? nagpapasiguro ng supply, kung ilan na lang siya nagmo-monitor ng supply, kung ilang araw na lang, tapos anong kinakailangan, siya yung maglilista, siya yung magdi-distribute, mag-distribute, ito yung rasyon mo, ito yung kape mo, ito yung sugar mo, isang linggo to ha, ito yung tabako mo. Ganun ba? Hindi. Simulan natin sa pera. Ikaw may hawak ng pera. May mga SO na na hindi naghahawak ng pera. Ang sa kanya, supply lang talaga. Finance officer ang naghahawak ng pera. Tapos ibibigay sa'yo? Maglilista lang ako kung anong mga pangangailangan. Tapos ibibigay sa akin kung ano ang presyo na nalilista ko. Ibibigay lang sa akin yung pera. Tapos ipapadala na sa mga kasama na lalabas para ipapabigay. Pero sa masa yun. Oo, mga masa ang nagbibigay. Tapos, sige, iingan natin yung sample lang para matuto rin yung mga tao. So, bibilin sa, kunyari, palengke ng nasipit. O, saan dadalhin? Sunod? Depende man kung depende man yun. Tulad dito sa Malay-Balay. Kung dito, galing sa amin, pinapadala namin sa masa. Tapos, ang lista, pinapadala namin sa masa. Masa ang tagabili? Masa ang tagabili. Tapos, bibilihin nila kung ano mga kape, ano ba yung mga bigas, ano yung pangailangan. Tapos, may RP lang ang masa kung saan nila ihahatid. Depende. Tulad ngayon, grabe na ngayon, hindi na kami makapunta sa mga sa mga barangay. May mga panahon na hinuhulog lang nila dyan sa daan. May RP lang kami. RP? Rallying point. May ano lang kami ba? Aaybulan lang kami na doon mo ihatid sa Umani, doon sa bukid ni yung kapitbahay mo, doon mo ilagay. Yung mga ganyan. Ganun na siya. Diyan mo ilagay sa dyan sa may tulay. Tapos pag wala ng tao, mga alas 6 ng gabi. Mga ganyan na mga O sige, detalye naman tayo. Sa isang tao o isang squad nyo, paano naman ang pagkain? Nung ikaw ang supply officer? Nung hindi pa masyadong parang marami pang supply talaga, 1:2 man. Bali, isang salmon, 2 taong kumakain. Kada kainan? Kada kain. Oo. Tapos Isang sardinas. Isang salmon na kanang bigas. Isang bigas. Ano yan? Yung, di ba may malaking mga salmon? Lalagyan ng lalagyan ng salmon. Ang isang ganyan, 2 tao ang kakain na bigas. Tapos sa sardinas naman, kung kakainin ng sardinas di nalulutuin, isang ganyan, 4 na tao. Pero kung ng gulay, sasahog ng gulay, 1:10. 1:10. Sardinas, kung maggugulay ka, tapos ang ipapakain mo, 20 na tao, 2 tinapa lang yung sahog mo. Tinapa, ang tawag dito na. Ganon yung nyo. Oo. Ganyan. Tapos, ang trisbee naman, yung mataas na trisbee, isang 5 araw yan na budget. 5 araw, tapos yung Nescafe stick, dapat sa isang araw, kadalawa ka lang magkape. Umaga at saka hapon. Isang stick na kung... Hindi 3-in-1 to, yung black one to. Oo, tapos may sugar naman. May sugar. Okay. Ang sugar, 1/4, isang 1 week din. Yung 1/4 na sugar. Yun, mga sabon. Yun. Basta lahat naman. Talaga yan. Para nga lahat mabigyan. Yan yung gawain ng SO. Ng SO. O sige, nung SO ka, na-raid kayo. So sige, kwento mo na yung raid. Yung na-raid kami, alam na namin na may operation, pero di namin inaasahan na darating na yun sa amin kasi napakabundok na yun eh. Kung lalakad ka straight talaga, kung may dala ka na bigas, isang araw talaga, kung malakas kang maglakad. Tapos yun, yung araw na yun, tapos
Tapos nag-pack up naman kami ng yung gabi na yan, sabi ng kuma namin na mag-pack up tayo ng pinaka maaga kasi may kilos ng mga ng mga sundalo, baka darating na bukas, sabi ng team leader namin. Di ang ginawa namin, umagang-umaga kami nag-pack up at saka nagluto kasi nung mga panahon na yun, hindi pa kami natatakot ng drone nung mga panahon na yun, 2010. Wala pang masyadong mga drone. Ang ginawa namin, nagluto kami alas 3 ng madaling araw, nagluto. Pagka alas 5 ng umaga, doon kami sa kusina, nagluluto. Putukan na doon sa unahan namin, unang company unang company namin, nagputukan na doon. Tapos hindi pa man kami masyadong matamaan kasi medyo malayo pa. Kasi mataas naman yung namin, yung kampo namin. Pa kami ng pagkain, nag-i-is pa kami, lagay ng sa mga lunchbox ng pagkain. Sabi ng mga kasama ko, dalahin niyo na yung kaldero, punta na tayo doon, yung mga armado yung mga armado, yan yung sa kalaban. Tapos yung mga walang mga armas, ipadideploy na doon sa kabila. Tapos ang ginawa namin doon, nag-withdraw na kami na HQ kasi yung kahit mga armado namin nag-withdraw na kasi may yung nadatnan ng sundalo, yan man yung pang-away namin na tropa nung mga panahon na yun. So talagang aaway din talaga yun. Nagsagupaan talaga sila doon. Tapos malis na kami doon kasi may casualty na galing sa kanila, natamaan dito sa kamay. Isa lang yung natamaan dito sa kamay, tapos hindi na makalakad kasi maraming dugo nakuha sa kanya. Yung binuhat ng mga kasama, tapos nagpalayo na talaga kami. Nagpalayo na kami sa doon sa gupaan na yun. Tapos yung isa ka company namin, yan po yung doon. Sila yung nag-entertain doon sa mga sundalo. Tapos doon na kami. Yun yung first time ko kinanyon kami. So ano naman ang feeling ng kinakanyon? Nakakatakot yung kanyon. Sabi ng commander namin, pag ang kanyon yung parang lumilipad na ibon, parang pakinggan mo na yung pakpak. Ano yan? Lampas. Malapit yan, pero pag mag-shock na talaga, yan yung malayo lang. Pero natatakot pa rin kami yun, ng mga panahon na yan. Tapos, yun, grabe talaga ang namin, sakripisyo namin anong panahon na yun kasi yung bigas namin na na di namin nadala. Ang daming bigas, tapos ibang mga gamit, mga kaldero na nandun lang sa sa pinangyarihan, dinadala ng mga kasama. Tapos yun, wala kaming kain. Tapos may mga emergency man kami na mga pagkain, mga biskwit at saka pulburon. Kasi nung mga na yun, naggawa man kami ng mga pulburon. May ganun-ganun din kayo? Bakit may pulburon kayo para sa... Gumagawa kami ng pulburon para sa emergency kung di makaluto. Ganun ba? Yung harina man lang yan ginagawa. Harina, gatas, sugar at saka margarine. Yun na yun? Yan yung ginagawa namin. Tapos yun yung nakasurvive sa amin yung pulburon. Kung kakain ka ng 3 kutsara na pulburon, tapos inuman mo ng tubig, mabubusog ka na. Oo. Okay. Sige nga, ikwento mo nga yung sakripisyo ng isang babae sa loob. Nanay o kahit hindi nanay, mga dalaga doon. Yung paglalakad na lang, lahat. Doon sa talaga, kung ano ang mga sakripisyo ng mga lalaki, yan din man yung dinadaanan ng mga babae. Pero ang nga sa mga babae, kasi hindi naman pinupugos, hindi naman kami na dalhin nyo talaga, hindi naman. Kung ano lang ang kaya ng mga babae, yun lang yung pinapadala. Kasi may mga mga panahon na kaldero lang yung ipinapadala ng mga babae kasi madali man lang hindi man magbigat. Armas, meron kayo? May depende kung didisposan ka ng armas, pwede ka pero may mga, kung maliit lang yung armas, pinapriority yung mga lalaki, ipinapadala yung mga lalaki. Pero bawat unit ng NPA may babae? Oo, meron. Yun, ang mahirap man, man doon, mahirap. Tulad lang man lahat ng mga kahirapan ng mga lalaki doon. Example, hindi ko tatanungin, pero siyempre paliligo, pagligo, ganyan-ganyan. Yan yung mga isa sa mga hindi problema man, yun. Mga problema yun kasi tapos yung nagririgla ka, tapos wala pang napkin, yan yung mga pinakamahirap. Tapos hindi pwede maligo kasi may mga kilos ng mga militar, hindi pwedeng maligo. Yun yung mga
nakakaibang sakripisyo ng babae. Oo, di ba? yun. Oo, yun lang yun. Tapos yan yung, basta yan talaga yung mahirap. Tapos, walang napkin, walang sabon, walang yan yung mga Yun yung pinakamahirap. problema. So, kunyari, ikaw nun, paano ka nag-a-adjust sa ganyan nun? Parang parang sa bata pa ako kasi mahirap kami kasi. Hirap talaga ang buhay namin sa amin pa lang. Kaya yung mga kahirapan na nararanasan ko, naiisip ko ba na parang normal lang to? Parang ganun na ang isip ko. Ganun yung ano mo? O kaya siguro nakasurvive ako ng mataas-taas sa panahon doon kasi parang natanggap ko na ba na mahirap man, kung mahirap dito, mahirap naman din doon sa labas. Yun yung setting ko sa isip ko ba. Ganun yung ano mo. Mahirap dito, mahirap din na pareho lang. Pareho lang naman mahirap. Kung wala tayong pagkain ngayon, may mga tao rin doon sa labas na kahit nandun sila sa labas, wala rin makain. Marami rin mga nangihingi lang nga doon sa lansangan eh. Mabuti nga tayo dito kung makakain tayo pag walang sundalo, pero pag may sundalo, tsaka lang man tayo hindi makakain kung may mga operation, pero kung walang namang operation, makakain naman tayo ng mga masasarap. Yan yung propaganda namin. Kaya hindi talaga ako, sa akin lang, hindi ako naapektuhan ba sa mga ganun. Kasi parang na-setting ko na talaga na ang buhay talaga, mahirap naman talaga ang buhay. Ganyan ba? Pwede na, ngayon ko lang marinig yan Kaya okay lang, walang Yan talaga. Kaya yun. Pero ano bang ginagawa nyo pag walang operation ng sundalo? Sige, yung mga pagre-relax nyo rin. Kung kami, may mga day-to-day work man kami doon. Kung sa political na mga gawain, may mga political na day-to-day work man kami, may mga political work, may mga military work. Ang ginagawa namin sa day-to-day namin, kung military work, may mga mga pagbansay militar ba, yung mga training ba sa militar, yung mga pangunahing mga kailangan gawin sa mga militar na mga training. Pero kasama lahat ng babae din? Lahat, oo. Tapos, araw ng medical na araw, may mga training medical din na binibigay sa mga kasama, mga first aid, anong gawin. Tapos, political work, ano ang MLM, nag-aaral din kami, nagli-lecture kami, ano ang Marxismo-Leninismo, Maoismo, bakit tayo nagre-revolusyon, bakit kailangan tayong magsakripisyo para makamit natin yung yan yung mga dun eh. Pero ikaw nung nasa loob ka, talagang paniwalang hindi pwedeng pekehin ba yung pagiging NPA? Yung tipong nandiyon ka lang pero hindi ka talaga naniniwala. Hindi kasi lahat ng mga nakasali kasi sa NPA mga mahihirap eh. Tapos yung adikain kasi ng NPA, yung talaga nila yung ibinibigay nila ng mga dun is yung paano yung mga pangangailangan ng tao na naghihirap. Yan yung So doon kaya talagang nagtatagal yung mga NPA. Okay, nagtatagal kasi parang sa akin parang lehitimo talaga ang sa paniniwala ko lang ba sa na panahon. Para naman hindi man naman masama na gusto mong walang naghihirap. Hindi naman siguro masama kung gusto mo na walang kurakot, tapos lahat makakain, lahat makabihis, lahat may pagkain sa pagkainan, lahat ba? Kaya parang okay naman to parang ganyan yung ko talaga, paniniwala ko. Hindi naman masama siguro na gusto natin na ang mga magsasaka, babigyan sila ng lupa para mabuhay tayo sa Pilipinas, para hindi na tayo sa ibang bansa. Ganyan. Tapos, hindi naman siguro masama na makapag-school yung mga bata para hindi sila sa ibang landas. Yan, lahat-lahat ng mga ang mga kababaihan, hindi naman siguro masama na yung mga karapatan nila, natin na sana walang unfair sa lipunan, lahat makatrabaho, na hindi ina-underestimate yung kakayahan ng mga kababaihan. Yun ba? Yan yung mga mga nasa isip ko dati ba. Kasi ang MLM kasi na pag-aaral kasi nakakuha din ako ng mga pag-aaral ng mga mataas-taas na pag-aaral. Tapos, yung mga nila, yung mga sinasabi doon is yung paano natin makamit yung lipunan na walang nagsasamantala sa bawat isa ba, yung lahat pantay. Yan man yung walang
walang naaapakan na kapatao ba. Walang, kung sa Bisaya pa, wala o nang pagpahimulos sa isig katao ba. Yeah. Hindi lang sa Pilipinas, kundi komunismo siya kasi komunista din siya kasi buong mundo yung gusto niya na yung gusto niya na ano yung sistema ba? Mausab. Sana mausab. O yun. Kaya yun ang paniniwala ko talaga na parang Na noon, may anak ka na, namatay yung una mong asawa, 21 ka na, mga ganon. Malakas ka pa naman. Kahirapan, galing ka naman ng kahirapan, so aalis ako, balik din naman ng hirap. So sa'yo, pagiging NPA, okay. sa akin noon, yun pala ako parang okay na siguro. Sa akin, kung hanggang kailan ako rito, yan yung yan yung ipupusta ko na bahagi ng buhay ko na dito ako sa kilusan, kung ano ang kaya kong gawin para rin yung maambag ko sa kilusan, gagawin ko. Yan Talagang umangat palalo yung, kasi di ba, pumasok ka dahil may utang na loob kayo. Yung kamulatan ko, umangat talaga. Umangat pa. Oo. Kasi mas marami na akong marami na akong mga nabasa na mga dokumento doon na mas malalim pa bitaw yung malalim pa yung mga mas ang kahirapan na nalaman ko, mas na pa ba na namulatan ko talaga, ganyan pala yung So 2010 yon kasi lumabas ka 2025, so 15 years yun. O yun na yun, tapos yun na yun, grabe talaga. So yun yung second episode ni Ka Yadi. Marami-rami to kasi marami siyang kwento, ang haba ng kanyang naging karanasan.